Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo isang DDS na kulukoy na kung saan wala hong kaabog-abog na talagang matindi ang kanyang paratang kay Mr. President Bongbong Marcos. Wala naman sanang hindi naman tayo pinagbabawalan ng sinong opisyal na magsalita laban sa kanila, basta issue lang sa kanilang trabaho at totoo, 'di ba? Pero itong isang kulukoy na DDS na ito, 'di ba? Aba, talagang sabi niya, lumabas na ang katotohanan. Alam nyo, sa totoo lang, kapag magparatang ka sa isang politiko, kailangan may matibay ka na ebidensya, 'di ba? Lalo na mabigat ang iyong paratang. Dahil kapag wala kang ebidensya na pinanghahawakan at nag-base ka lang sa mga sabi-sabi at basta-basta ka na magbubunganga na ganito, aba, talagang iiyak ka ang magiging resulta mo niyan, 'di ba? Mahirap po 'yan. Dahil reputasyon ng isang opisyal ang sinisira mo. 'Di ba? Tayo wala naman tayong problema. 'Di ba? Dito sa usapin ng corruption dahil wala tayong kinakampihan. Ngayon, kung totoo man ang sinasabi mo, dapat may ebidensya ka na hinahawakan. Kasi kapag hinabol ka, ipapakita mo yung ebidensya mo. 'Di ba? O ito po, panoorin po muna natin ito si Kulukoy, mga ka-action, mga kakamping. Lumabas ng katotohanan. Tama palang hinala ko na ikaw, Bongbong Marcos, ang pinakamalaking buhaya dito sa korupsyon sa flood control projects. Kinumpirma ngayon ni Chavit Singson. Kontraktor niyo pala mga diskaya mismo sa Ilocos Norte, sa baluarte niyo. Kaya pala nagpanik kayo na pinangalanan ng mga diskaya si Martin Romualdez doon sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Kaya pinalitan nyo si Chis Cudero at si Senator Marcoleta ni Tito Soto. Ngayon gusto nyo gamitin si Tito Soto para pagtakpan kayo. Kasi muntika na kayong mapangalanan ng mga diskaya. Tapos ginamit nyo pa si Vico Soto sa House hearing para ma-discredit ang mga diskaya. Ibang klase talaga kayo. Ngayon gagamitin nyo na naman si Boyeng Rimulya sa Department of Justice para hindi kayo mapangalanan sa affidavit ng mga diskaya. Para ma-absuelto kayo. Ibang klase talaga kayo. Kakambal nga ng mga magnanakaw ang sinungaling o ang sinungaling ng mga magnanakaw. Mga mambubudol na kayo, mga magnanakaw pa kayo, talagang pamilya kayo ng mga magnanakaw. Umalis na kayo dyan sa pwesto. Marcos, resign. Resign now. Yun na ho, mga ka-action, mga kakamping. No? Narinig na ho natin. Ang babaw naman ng ang babaw naman ng pinagbasihan mo, sipin mo, nagbase ka lang sa confirmation ni Chavit Singson. Agad-agad mo na sinabi na pinakamalaking buhaya sa corruption ito si Mr. President sa usapin ng flood control project. 'Di ba? Sipin mo, ang babaw 'yan, ha? Oo, pero yung paratang mo ang tindi. 'Di ba? Ang tindi. Dinamay mo pa si Senate President Tito Soto. Sinasabi mo pa na ginamit para hindi madiskaril. Wow! Ang tindi mo, Toto. Ang tindi mo, Kulukoy. Believe na talaga ako sa'yo. Pero hanggang saan kaya yung katapangan mo magsiwalat ng kasinungalingan kung hahabulin ka? Sana matapang ka rin, ha? Naharapin yan kung halimbawa hahabulin ka ni Mr. President Bongbong Marcos. Una-una sa lahat, Kulukoy, pag magparatang ka, dapat may hawak ka na ebidensya. 'Di ba? Huwag mong sabihin na nag-base ka lang o opinion mo lang dahil sinabi ni Chavit na itong diskaya ay ang pinakamalaking kontraktor dyan sa sinasabi mo, dyan sa baluarte ni Mr. President Bongbong Marcos. Sabihin na natin na totoo ang sinasabi mo. Nakakuha ng mga malalaking project itong diskaya dyan sa Ilocos Norte, sa baluarte ni Mr. President Bongbong Marcos. Ang tanong, dyan sa sinasabi mo na pinakamalaking buhaya sa corruption ito si Mr. President, nasaan ang ebidensya mo? 'Di ba? Nasaan ang ebidensya mo? Dahil alam ko, ang Pangulo nag-a-approve po yan ng mga budget. Pwede magbito, mag-approve ng mga insertion, 'di ba? Kasi una-una, kunan mo ng base yang Kulukoy, ha. Kung
kung halimbawa ikaw si Mr. President Bongbong Marcos at alam mo pati ikaw ay masasabit at alam mo sa sarili mo na ikaw ay may kinalaman, tatatag ka pa ba ng tinatawag ng ICI o Independent Commission para imbestigahan? Di ba? Na alam mo naman sa sarili mo na ikaw ay sabit din pag ikaw si Mr. President. Di ba? Oh. Ayan ha. Ako, wala kong kinakampihan pagdating sa korupsyon. Yeah? At hindi kita tinututulan sa sinasabi mo dyan. Freedom mo yan. Paratang mo yan. Pero dapat panindigan mo yan. At kapag hinabol ka, dapat may ebidensya ka na matibay na kaya mong patunayan ang sinasabi mo. Di ba? Kasi pagdating sa korupsyon, magkaisa po tayo sa laban. Di ba? Pero yung paratang mo na yan, napakahirap paniwalaan para sumama kami sa inyo. Di ba? Yun nga hong sinasabi natin, itong mga DDS talaga mahilig magparatang na walang hawak na ebidensya. Di ba? Hindi naman natin nila lahat. Di ba? Oo. Napakababaw ng kanyang napakababaw ng kanyang naging basihan. Sinabi lang daw ni Chavez, di ba? Kinumpirma daw ni Chavez na mga Diskaya ay may mga malaking nakuha sa naging contractor dyan sa Ilocos Norte. Tapos yan na yung sasabihin mo, paratang mo, malaking buhaya. Nako, ewan ko lang sa'yo. Pag hinabol ka, talagang iyak ka talaga. Diba? O, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping vlog. I-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.